Sa ating Videolante, isang resto bar sa harap ng paaralan may sariling lesson sa mga estudyante. Ang favorite subject, beer drinking trip. Pero hindi sila ubra sa disciplinary action ng Videolante. Isang inang lumapit sa Metro Action. Sumbong niya, walang humpay na pagbebenta ng alak sa mga estudyanteng naka-uniforme sa loob mismo ng Intramuros, Maynila. Pagka umuwi ako sa amin, nakakita ko ng mga estudyante na nagiinuman, halos lahat naka-uniform. Ang iba'y naka-ID pa. Para kumpirmahin ang kanyang sumbong, agad kaming tumungo sa lugar. Ito ang eksenang aming inabutan. Kahit mataas pa ang araw, grupo-grupo ng mga estudyanteng hawak-hawak ang ice cold beer. Ano, mga iho, sa mabuting usapan nyo ba pinagdidiskusyonan ang lesson ni ma'am? Ang nagsisilbi namang tindahan, deadma lang kahit uniformado at naka-school ID pa ang kanilang mga customer. Pero hindi rin nakapagtatakang dito tumatambay ang mga estudyante. Dahil tingnan nyo naman, tatawid lang sila mula sa gate ng kanilang paaralan. Nakaabang na ang malamig na ice cold beer. Nang aming makumpirma ang sumbong, agad kaming nakipag-ugnayan sa Mayor's Complaint and Action Team o MCAT. Ayon sa MCAT, minsan na nilang ipinasara ang nasabing establishmento. Ang kapal ng mga mukha ng mga may-ari dyan sa Intramuros sa inuman. Pinasara na nga, nagbukas pa rin. Upang matigil ang hindi magandang gawain ng mga resto bar, isang inspeksyon ang isinagawa ng mga otoridad. Huli sa akto ang bentahan ng alak sa mga estudyante sa nasabing lugar. Wala po silang permit o license para mag-operate ang isang restaurant with liquor. Paalaala namin sa inyo, kung drink moderately ang paborito nyong kasabihan, kami rito sa Metro Action, walang personalan, trabaho lang. Hindi kami titigil sa waye ng mga mali sa lipunan. Kung meron kayong makitang katiwalian, maling sistema o mga problema sa mga lansangan na hindi na-aksyonan, ipadala nyo lang sa aming email na videolante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging Videolante. Isang kapatid natin may tuberculosis o TB ang sinakukuhaan ng Rescue 5. Bukod kasi sa nakarate lang sa higaan, wala na siyang inaasahang mag-aalaga sa kanya. Payat na payat, nanghihina at hirap huminga si Rupert Prado. Nang bisitahin namin sa kanyang bahay sa Taytay, Rizal. 6 na buwan nang nakaratay sa banig na karamdaman si Rupert dahil sa sakit niyang tuberculosis o TB. Nang nakikinggan ko yung dibdib mo na, tataas ko yung t-shirt mo, ha? Habang kinukuha ko ang heartbeat ni Rupert, hindi ko maiwasang mahabag sa kanyang kalagayan. Mapapansin niyo ang dibdib ni Tatay Rupert, masyado ng payat. Ang huli daw niyang kinain ay kape. Ang naririnig ko ngayon ay mga tunog na hirap na paghinga. Sinuri namin ang kanyang mga vital signs. Mapapansin niyo ngayon, 72 ang oxygen levels ni Tatay Rupert. Napakababa nito sa pangkaraniwang katao. Dating construction worker daw si Rupert at napabayaan na raw niya ang kanyang trabaho simula nang magkasakit siya. Kasi dati nagpa-check up na yan siya sa doktor. Ang sabi namin sa kanya, ituloy-tuloy niya yung pagpa-check up. Kaso lang nga may trabaho. Kaya hindi niya na ituloy pagpa-check up hanggang sa ngayon. Parang lumala na yung sakit niya. Pero mas nakakalungkot isipin na sa kabila ng karamdaman ni Rupert, naging isa lang siya sa buhay. Wala kasing nakakaalam kung nasaan ang kanyang mga kamag-anak. At tanging mga kapitbahay lang niya ang nagsisilbi niyang pangalawang pamilya. Ayun po, inalagaan po namin, pinapaliguan, pinapakain, yung mga dumi po niya, nililinisan po namin kasi... Hindi na namin hinayaang masayang ang oras. Itinakbo na namin sa ospital si Rupert. Kuya Rupert, lalagyan kita ng oxygen, ha? Para makahangin ka pa, ha? Sa kabila ng karamdaman ni Rupert, maswerte siyang may mga taong hindi man niya kadugo, abot langit ang pagtulong sa kanya at nananalangin ng kanyang tuluyang paggaling. Hensel Killing, Rescue 5. Kung kayo po mga kapatid, may emergency, aksidente man sa kalsada o saan man, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Uratex Foam. Sa